Kamusta po ang bawat isa? Kamusta ang buong linggo nyo? Nakapagpatuyo na ba ng mga sampayin? Tuyo na. Thank you, Lord. Kamusta ang bawat isa? Alam ko, iba-ibang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, ano? Pero praise God, nandito na naman tayo para sa gawain ng Panginoon. Are we blessed? Amen and amen. Ang goal natin, bago pa tayo dumating sa simbahan, dapat blessed na tayo. Hindi yung pagdating sa simbahan, gusto kong ma-bless. Yes, that is okay, pero dapat bago ka palang magsimba, blessed ka na. Dito, celebration na lang natin ng pag-alala natin sa Panginoon. Para walang disappointments. Ano? Kaya thank you, Lord, nandito tayo. We are blessed today. Ang ganda ng topic natin ngayon. Lalo yung kinanta natin kanina, my Redeemer lives. Sakto. Ang topic natin, the meaning of redemption. Redeem. Mula pa rin ito sa ating second to the last installment ng ating God's plan of redemption. Mula sa Old Testament, kung paano foreshadow yung patungkol kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng redemption? Ano? Yun ang pinaka-importanting topic natin ngayon. Sino na rito nagkaroon na ng coupon na i-redeem na lang yung price? Mga ganun, no? Redemption, redeem. Ano ba ibig sabihin ng redemption? Ito po, Redeemer, si Jesus Christ, isa po yan sa mga naging title niya. Ang dami niya pong naging title. Isa po doon yung Redeemer. So, kailangan, para mas ma-appreciate natin yung ginawa ni Kristo. Di ba siya ay ating tagapagligtas at nagtubos sa ating mga kasalanan? Kailangan mas maintindihan natin, ano ba yung ginawa ni Kristo? Paano niya ba tayo tinubos ng kanyang dugo? Para mas ma-appreciate natin yung ginawa niya. Jesus the Redeemer. So, the meaning of redemption is number one, pag magre-redeem, sa biblical definition, it is to take responsibility. No? Ano yung responsibility? Yung responsibility is the duty to do what you are supposed to do. Kagaya ng ginawa ni Kristo, hindi ka lang niya basta na-redeem na, okay, redeemed na kayo. Hindi. May responsibility siyang kailangang i-fulfill para masabing talagang tinubos niya tayo. No, taking charge of your task, making good choices, and accepting the result of your action. Sino rito may mga responsibilidad sa bahay? Ba't parang wala? Lahat tayo. No? So yung responsibilidad na yan, tayo dapat ang gaganap niya. At pag hindi mo nagawa, lagot. No? Sa mga anak, responsibilidad nyo mag-aral ng mabuti. No? Walang baon pagka hindi nag-aral ng mabuti. Mga magulang naman, responsibilidad natin, alagaan, palaki ng ating mga anak. So, part din ng redemption, yung responsibility na ginawa ni Kristo. Pangalawa, meaning ng redemption is pays the price. Hindi lang mag-take ng responsibility, may kabayaran. No? Alam natin yung ginawa ni Kristo, ang kabayaran nun, yung kanyang dugo, kanyang buhay, para iligtas tayo. So, ganun din tayo, kung mayroon tayong tutubusin, sino rito na-experience na magsanla? Hindi nyo pa na-experience magsanla? Hindi na natubos. Kasi, ang redemption, redeem, kailangan bayaran mo yung kaukulang halaga para matubos mo yung nakasanla. Hindi pwedeng matubos mo yun nang wala kang binabayaran o walang nagbayad. Nasusundan? Oh, no, what is the meaning to pay the price? A price is the cost that you must be paid to redeem. Kagaya ng the greater the cost, siyempre, mas mahal mong nakasanla, mas mahal yung utang, mas malaking, ganun din yung babayaran. Hindi pwedeng nakasanla ng 10 milyon, tutubusin mo ng 10 piso. Hindi ganun yun, So, alam na natin yan, malinaw. Yung iba nga, may interest pa. Alam natin yan, no? Pangatlo, sa meaning na redemption, ang maganda ito, restores the future. Hindi lang may responsibilidad ng ginawa ito, hindi lang tinubos ito ng kaukulang presyo, pagkatapos nito, maganda na yung hinaharap. Kaya ang ganda ng pagkakatubos sa atin ng Diyos. Hindi lang niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan, may magandang future na nakaabang para sa atin. Restoration. Alam niyo ba, nasubukan niyo na bang, or nakapanood na kayo nung palabas na yung lumang-lumang sasakyan, hindi na umaandar, ne-restore. Di pa, no? Ako nakapanood na, ilang beses na ako nakapanood nun. Nung ne-restore, hindi umaandar, bulok-bulok na. Nung ne-restore, nagmukhang bago at umaandar na.
Ganun yung purpose ng restoration. Kasama nung niredeem tayo, nirestore tayo. Dati, hindi ka nagpa-function para sa Panginoon. Ngayon nagpa-function ka na fully para sa Panginoon. Kasi nirestore ka na mula sa kadiliman, ngayon nasa liwanag ka na sa Panginoon. At marami pang ibang paraan kung paano tayo nirestore ng Panginoon. Sa relationship, sa family, minsan sa finances din, no? Pero ang best restoration, yung tayo ay nasa gawain na ng Panginoon, nasa piling na ng Panginoon hanggang sa siya ay magbalik. So yan yung tatlong redemption, yung redeem na meaning ng ginawa ni Kristo. No? He took the responsibility na siya na yung nag-step in. Dapat tayo yung magbabayad, siya yung nagbayad. No? At yung bayad na yon hindi mura, may kaukulang presyo. Siya yung nagbayad nun, kung magkano yung required nun. Ang kabayaran ng kamatayan ay ng kasalanan ay kamatayan. Pero thank you Lord, hindi na tayo yung namatay. May namatay na para sa atin. Malinaw. No? And restores the future. I will give you a new future na pangako ng Panginoon. Nang tayo nasa Panginoon na, may maganda na tayong hinaharap. Hindi man sa mundong ito, ang sigurado 100%. I assure you, pag nagkita-kita tayo sa langit, talagang mag-worship tayo kay Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hindi yung pagdating doon, parang hindi yata ganito yung parang nabitin ako, parang na-scam ako parang mainit dito Teka, parang iba yun. Parang iba yun, Pero thank you Lord, meron tayong hope sa Panginoon. So isa-isahin natin. Yung meaning ng redemption, base doon sa binasa natin, para mas ma-appreciate natin yung ginawa ni Lord para sa ating buhay. Yung nag-take siya ng responsibility. Ito yung sa kwento nung sa Ruth chapter 4. Basahin natin verse 1 to 3. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan, sandali lang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo. Sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan ding maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayon nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. So ano ba yung nangyayari rito? Ano ba yung situation? Para mas maintindihan natin. Sino ba si Boaz? Sino ba si Naomi? Sino ba si Elimelech? Yung kwento po nito, si Elimelech, asawa siya ni Naomi. Nung nagkaroon ng famine sa Israel bilang parusa ng Diyos, ang ginawa nila, tinakasan nila yung parusa ng Diyos. Hindi nila tinake yung responsibility nila. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Moab. Nung nagpunta na sila sa Moab, doon na sila namuhay. Yung mga anak nilang lalaki nakapag-asawa ng Moabita. Dapat ang mga pangasawa ng mga yon, Israelites lang din. Pero ang napangasawa ng mga yon, Moabita. At isa doon, si Ruth. Nasusundan. Si Elimelech, asawa niya si Naomi, ang anak nila, lalaki, si Mahlon, na pangasawa si Ruth. Pero, magkalipas ng 10 taon or more, namatay si Elimelech. So, naging byuda na si Naomi. Tapos, sunod naman, namatay yung 2 anak niyang lalaki. So, naging byuda yung mga, anong tawag doon? Anong tawag doon sa, daughter-in-law? Manugang. Naging byuda. Parehas silang 3. Si Naomi, si Ruth, at yung isa pa. Ngayon, ang ginawa ni Naomi, dahil pag ang byuda, during that time, naghirap sila, wala silang kahit ano, ang ginawa nila, sabi ni Naomi sa mga manugang niya, umuwi na kayo kung dun sa ang bayan nyo. Sabi nung isa, umuwi na. Si Ruth, ayaw niya umuwi. Sabi niya, sasama ako sa'yo. So sumama siya. So bumalik na sila sa Bethlehem, sa Israel. So pagbalik nila, ang hirap ng buhay nila dahil sila ay parehas byuda. Magbiyanan, parehas byuda. Ang naging kabuhayan ni Ruth ay namumulot ng mga natira-tira sa harvest. Pag may nag-harvest, may nalaglag, hindi na babalikan yon kasi pag binalikan yun ng mga nag-harvest, maantala yung malaking harvest nila. So yung mga nalaglag, sila ang pumupulot noon si Ruth para may makain sila. Yun, ganun kahirap
ang naging kalagayan nila. Doon sa Ruth 1, ito na yung si Naomi bumalik doon sa Bethlehem, wala siya, patay na yung asawa niya, saka yung mga anak niya, kasama niya si Ruth. Sa Ruth chapter 2, nag-provide si Lord. Yung favor ni Lord, pinakita niya kay Ruth at kay Naomi sa pamamagitan ni Boaz na nagpakita ng extraordinary kindness. Ganito po ang sitwasyon. Dinamumulot na lang si Ruth ng mga uhay na tira-tira. Nakita ni Boaz. Sino yun? Uy, ganun. Nagkaroon siya ng pagtingin. Sino yun? Sabi, manugang yan ng ni Naomi, yung asawa ni Elimelech. Mga byuda na. Ang hirap ng kalagayan. Sabi, wag niyong sawayin. Hayaan niyong mamulot. Tapos, nung namumulot na, sinabihan niya pa yung mga ibang manggagawa, laglagan niyo pa. Maglaglag pa kayo para mas marami siyang makuha. Grabe yung favor. Kaya nakakuha pa siya, mas marami siyang naiuwi. Si Ruth, ganda niya, Special favor. Nasusundan po natin yung special favor ni Lord. Deserving ba si Ruth? Hindi. Hindi siya deserving. Sa kabaitan na pinakita ni Boaz, ganon din ang ating Panginoon. Hindi tayo deserving, pero pinapakita niya yung kabaitan sa atin. No? Ganon yung picture dito. Kaya pagdating dun sa Ruth 3, kinausap na ni Ruth, sabi ng biyanan niya si Naomi, kausapin mo na yung si Boaz kasi may special na pagtingin sa'yo. Ipatubos mo. Ipatubos mo yung lupain namin. Kasi maaaring yung lupain nila ng asawa niyang si Elimelech ay nakasanla. Ipatubos para magkaroon sila. Or kahit hindi yung nakasanla, wala na silang kakayahan pa para makapagtanim doon dahil kailangan ng malaking halaga. Pag tinubos yun, magkakaroon silang pera, makapag-start over. So nung sinabi niyo kay Boaz, gusto nang tubusin nga ni Boaz kasi may special siyang pagtingin. Ang problem, hindi pwedeng tubusin niyo ni Boaz. Kasi hindi siya yung unang-unang dapat tumubos nun. Dapat may una pa, yung pinakamalapit na kamag-anak. Yun yung kwento ngayon dito sa chapter 4. Kaya ang ginawa ni Boaz, hinintay niyang makabalik yung pinsan nila. At kaya sabi niya, nung nakabalik na, yung rightful pinsan na pwedeng tumubos sa lupa, sabi niya, pinsan, sandali lang maupo ka rito at may sasabihin ako sa'yo. Yun nga, ngayon nagbalik na sa Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa verse 4, sinabi niya, sa palagay ko'y dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Anong sabi nung pinsan? Bibilin ko, sagot ng lalaki. Ang lungkot ni Boaz siguro nito, no? Sabi niya, mapapangasawa ko na sana si Ruth. Kaso, sabi nung pinsan nila, bibilhin ko, sagot ng lalaki. Kasi siya may unang karapatan. Agad na sinabi ni Boaz, kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Anong pagkarinig niyon, sumagot yung lalaki, kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan. Hindi niya na daw gagamitin yung karapatan niya para bilhin yun. Sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. Ganun pala yun. Pagka binili pala ito nung pinsan, mapapangasawa si Ruth. Manganganib pala yung mana niya. Kasi yung mana niya mapupunta na ron sa linya nung first husband. Nasusundan? So ako na mayaman, tapos itong Moabita na stranger, pag binili ko sa kanya yung property na ito, hindi ako ang fully makikinabang. Ang makikinabang yung lineage nung una niyang asawa. Parang unfair. Kaya sinabi nung pinsan, kung ganun hindi ko nabibilin yan. Manganganib pa pala yung inheritance ko dyan. Nasusundan? No, nasusundan natin. Ganun yung risk ng kailangan i-take. So, ano ang lesson dito? Ano ang lesson dito sa redemption na to?
Redemption means taking responsibility. Hindi lang basta binili, may naging kapalit ito. At hindi lang basta naging kapalit ng presyo, naging kapalit nito yung mga susunod niya pang inheritance na hindi na magiging sa kanya, mapupunta na doon sa linya. Nasusundan natin kung gaano kabigat yung kinakaharap dito ni Boaz. Ganon din yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta tinubos, may naging kapalit ito sa kanya. Mas aralin pa natin. Sa pangalawang puntos, pays the price. Meaning ng redemption. Ituloy natin yung kwento para tuloy-tuloy tayo hindi maputol. Ganito ang kaugalian ng Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Okay. Kaya't nang sinabihan ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Nasusundan, yun yung legal process nila. Kung tayo sa panahon natin, documents, pinapanotaryo, sa kanila, ganun yung legal process. Yung sandalyas sinuhubad, binibigay. Katibayan na binenta mo na. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroon, kayo ang saksi ko nang binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at nina Kilon at Malon. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Grabe, no? Grabe yung sacrifice na ginawa rito ni Boaz. Na-compromise yung kanyang mga ari-arian, napunta na doon sa lineage. Buti sana kung ni Ruth, hindi, doon pa sa linya ng asawa niya. At sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak, gaya ni Raquel at Leah na pinagmulan ng lahi ng Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Efrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Fares na anak ni na Judah at Tamar, ang mga anak na ibinigay sa inyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. In other words, pagkatapos na mangyari ito, binless sila ng mga elders nila dun sa lungsod. So that is how redemption works. Linawin lang natin. Yung redemption, hindi lang nag-take siya ng responsibility, binayaran niya. Hindi lang niya basta binayaran, nagkaroon yun ng matinding consequences sa kanya. Tapos, kailangan dumaan ng tamang proseso. Yung legal process nila na kailangan tumanggi muna yung una, tapos saka pa lang ako yung magkaroon ng chance to redeem. Ano pong ibig sabihin nito? Ganito yung ginawa ni Kristo. Hindi siya basta lang Diyos na sinabi niya na, okay, mahal ko kayo, tutubusin ko kayo. Ting! Hindi ganon. Dumaan siya ng proseso para maging valid yung pagtubos niya sa atin. Grabe. Basahin natin sa John chapter 20 verse 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Bakit ko isinama ito? Ganito po, nung tinubos tayo ni Kristo, hindi lang siya nagkatawang tao, naging tao siya 100%, tapos napakahirap siya, napahiya siya, tinuring siyang kriminal, pinako siya sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay. Di ba? Tapos, pagkatapos nun, na-resurrect na siya. Glorified body na. Nung naging glorified body na siya, anong nangyari? Meron pa ring butas sa kamay, sa tagiliran at sa paa. Forever niya nang dala-dala yun ng Panginoon. Yun ang consequences. Na pag nakita natin sa Kristo sa langit, mas ma-appreciate natin siya kasi makikita natin yung pinagdaanan niya na magiging tatak na hindi na mawawala dahil yung consequences kailangan niyang i-bear para sa atin. Ganun yung nangyari rito. Kaya at sinabi niya kay Tomas, nagkaharap na sila ni Tomas na hindi naniniwala si Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito
Kasi sabi niya kung hindi niya maiano yung daliri niya sa butas eh. Sabi niya, ilagay mo ang daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran kung saan din yung may butas. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. At nung na-experience nga ito ni Tomas, anong ginawa niya? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Winworship niya na si Jesus. Napatunayan niya yung totoong ginawa ni Kristo. At yung ginawa ni Kristo yun may consequences, dala-dala niya hanggang pagdating dun sa langit with this glorified body. Pag nakita natin ang Panginoon, mas ma-appreciate natin yung pinagdaanan niya. Pagdating nga sa Revelation, pinakita pa rin ni John nung sinulat niya, the lamb, na parang nakita niyo siyang slain na lamb, na pinakita rin yung paghihirap niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil sa nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakikita, gayon may naniniwala. Kaya we are blessed na hindi kailangang magpakita ni Jesus dito. Ipakita sa atin yung butas sa kanyang kamay, sa tagiliran at sa paa. Sapat na ang Biblia para tayo manampalataya. Hallelujah. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito po yung cost of paying the price sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, malinaw. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Naging tao si Kristo. Ipinanganak siya bilang tao. Ibig sabihin, 100% tao siya. Ipinanganak siya. Yung ibang religion kasi, yes, Diyos si Kristo. Pero hindi nila ina-acknowledge na 100% tao si Kristo. At the same time, yung ibang religion naman, ina-acknowledge nilang tao si Kristo. Pero hindi nila ina-acknowledge na Diyos si Kristo o maliit na Diyos lang si Kristo. Pero tayo, 100% Diyos si Kristo, 100% naging tao si Kristo. Dahil kung hindi 100% naging tao siya, hindi pwede siyang maging kabayaran. Kasi kailangan kabayaran ng tao din eh. Kaya siya naging tao. Naiintindihan ba natin yung redemption na ginawa ni Kristo? Grabe. Nagpakumbaba siya. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ibig sabihin ng kamatayan sa krus, namatay siya bilang kriminal. Namatay siya bilang tinuturing na rapist. Namatay siya na parang tinuturing na magnanakaw. Namatay siya na tinuturing na salot ng lipunan. Yun ang ibig sabihin ng namatay sa krus. Grabe yung paghihirap na dinanas niya. Sa unang Pedro 1:18-19, alam ninyo kung ano ang pinangtubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na sisira tulad ng ginto o pilak. Hindi kayo tinubos sa pamamagitan ng pera. Sa parang tayo tinubos? Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Hallelujah. Grabe po yung pagkakatubos sa atin ni Kristo. Yung consequences nun, tinake niya. At hindi niya tayo pwedeng tubusin kung siya ay nagkasala. Kaya tayo, hindi natin pwedeng sabihin may ambag tayo sa kaligtasan. Kasi pag tayo may ambag sa kaligtasan, ibig sabihin, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. E di dapat namatay ka na. Tapos, pag buhay ka pa, namatay ka na sa buhay ka muli, dapat hindi ka na nagkakasala. Di ba? Para maging valid yung pagtubos mo. Walang makakagawa nun kung hindi lang si Kristo. Kaya si Kristo ang tagapagtubos ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Ano yung lesson natin dito? Hindi kasi natin fully na-appreciate yung redemption na ginawa ni Kristo. Kaya we tend to take it for granted. Hindi natin masyado nabibigyang pansin. Hopefully ngayon, naintindihan natin yung redemption ay meaning nito is pagbabayad ng nangyari. Dapat na tayo dapat ang magbabayad. Pero si Kristo ang nagbayad. Malinaw na ba sa atin yung redemption? Malinaw na. O meron may konting labo pa. Pero thank you, Lord. Isa pang paborito nating Bible verse, Ephesians chapter 2, verse 8-9. For by grace, you have been saved. Sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not your own doing. Hindi mo ito gawa. Parang kagaya ng picture nung kay Boaz and Naomi. Kaya bang iligtas ni Naomi, ni Ruth, yung kalagayan niya bilang byuda? Hindi. Kahit anong gawin niyang pagpapaganda kay Boaz.
Kahit anong gawin niyang pagpapakitang gilas, hindi niya matutubos. Nasusundan? Isa pa pong example. Kung ikaw ay may utang na 100 million pesos sa isang tao, let's say 100 million. Pag itong tao na to magpapakabait ka, susunduin mo siya, ihahatid mo siya, pagsisilbihan mo, hugasan mo yung plato sa kanila, sa tingin nyo ba tama yon para hindi na siya pagbayarin ng utang? Mabuti ba yung ginagawa niya? Mabuti man, hindi yun mabuti. Kasi kaya niya ginagawa yun para maabsuelto na siya sa utang. Nasusundan? In other words, pag wino-workout natin yung ating kaligtasan na tayo ang kumikilos para tayo ay maligtas, insulto yun sa ginawa ni Lord. Kasi yung ginawa ni Lord, hindi natin kayang tumbasan ng kahit anong paghihirap natin. Nasusundan natin? It is by grace that you have been saved. Not a result of your works. Para walang sino mang makakapagyabang. Ganyan po ang biyaya ng Diyos. Ito ay pinaaral natin para mas ma-appreciate natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. At pangatlo, ito po yung pinakamaganda. Yung meaning ng redemption, hindi ka lang binayaran, hindi ka lang ni-restore, hindi ka lang binalik, ni-restore ka pa sa magandang future. Yun ang maganda. Basahin natin yung sa 13. We jump to 13 na. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Ni-restore ni Lord ang future ni Ruth. Before, nung galing sila sa Moab, bumalik sa Israel, walang-wala siya. Kahit anong gawin niyang pagpapakitang gilas kay Boaz, useless yun. Dahil si Boaz talaga yung graceful na nagbigay ng opportunity. Pero dahil doon, na-restore si Ruth. Nagkaroon pa ng anak. At yung anak nang yun ang magmamana lahat ng inheritance. Pati yung galing kay Boaz na punta na sa linya niya. Nasusundan natin, God restores her future. Ganon din sa atin. Na pag tayo ni-restore ng Panginoon, huwag ka na mag-alinlangan pa. Maganda na ang future mo. Huwag ka na mag-isipan na parang hindi ka pa sigurado. Sigurado yan. Yung ginawa ni Lord, totoo yan. Kailangan mo na lang panindigan yan, i-claim yan dahil yun ang ating pananampalataya. Maganda ang future na naghihintay sa atin. Yung nirestore niya tayo sa relasyon sa Kanya. At balang araw makakapiling natin siya. Panghawakan natin ito. Yun ang nang magandang ginawa ng redemption sa ating buhay. No? How did Jesus redeem us? He took the responsibility, binayaran niya ng kaukulang bayad, at nirestore niya tayo sa ating future. Ngayon, dito na tayo sana magtatapos . Bakit may special favor si Ruth mula sa Panginoon? Hindi niyo ba natanong? Bakit may special favor sa kanya? Isa siyang Moabita. Isa siyang Moabite. Bakit siya binigyang favor? Kung Israelite siya, yes, bibigyan siya ng favor ni Lord kasi ang Israel ay bayan ng Panginoon, covenant ng Panginoon. Pero siya ay isang Moabite. Bakit? Hindi nyo ba natanong? Natanong na natin ngayon. Basahin natin sa Ruth chapter 1 verse 15 to 16. Sabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sabi niya kasi kay Ruth, wala na kayong mapapala sa akin. Uuwi na ako sa Israel. Umuwi na rin kayo sa mga bayan nyo doon sa Diyos nyo, sa Moab. Si Ruth, ano sabi ni Ruth? Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyong ako'y sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Hallelujah. Kaya yun ang naging reason kung bakit siya binless ng Panginoon. Dahil nagtiwala siya sa Diyos ni Naomi. Nasusundan natin ang pagpapala ni Lord. Pag tayo ay siya ang sinisik natin. Sa verse 17, siya ay tinawag nilang Obed at ipinamalita nilang
nagkaapo ng lalaki si Naomi. Ito na po yung pagbalik dito, di ba, binless siya. Ito na, yung anak nila, pinangalan nila Obed. Alam niyo na to, yung mga nabasa itong kwento na to. Nung nagkaanak si Ruth, Moabita, ang pangalan ng anak niya, Obed. Si Obed ang siyang ama ni Jesse. Si Jesse, ang ama naman ni David. Hallelujah. Mula sa lahi ni Ruth na Moabita, ni Boaz ginamit si Ruth para yung lahi ni King David ma-establish. Grabe yun. Grabe yung favor ni Lord. Yung favor ni Lord kahit na hindi sila piniling bayan. Pero dahil pinili niya si Lord, yung biyaya ni Lord, ginamit siya. Ang ganda nun. Pero may mas maganda po dyan. Sa Matthew chapter 1 verse 4 to 6, ito yung genealogy ni Jesus. Sa verse 4, naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Nashon. At naging anak ni Nashon si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Yun na nga yung kay David at kay Haring Solomon. Tingnan niyo po. Si Ruth, alam natin na siya ay Moabita. Si Rahab, kilala niyo ba si Rahab? Siya yung prostitute sa Wall of Jericho. Pero kahit siya, ginamit ng Panginoon. Pag sinearch niyo yan, yung si Rahab na, hindi, nagkataon lang yan, yung pangalan niyan, hindi yung si Rahab na prostitute. Inaral po ito ng mga scholars. During that time, napaka-rare ang pangalan na Rahab para sa mga Israelita. Walang account na may pangalang Rahab. Kasi nga hindi nga siya Israelita. At si Rahab, isang prostitute doon, napangasawa niya si Salmon. Si Salmon is anak ni Nashon na prinsipe ng Judah. Prinsipe si Salmon. Siya talaga. Nung tinrace back nila, nakita nila, si Rahab the prostitute pala ito na talagang ginamit ng Panginoon para sa linya ni David. Tapos ginamit niya rin si Ruth na sa linya para maging anak si David. Hindi pa natapos doon. Yung asawa ni Uriah, si Bathsheba, ginamit din ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin dito? Sa mga Israelites, tuwing binabanggit ang genealogy, lagi lang sinasabi ama, yung mga tatay lang. Kasi ang lahi nagmumula sa tatay, hindi po sa nanay. Kaya ako, yung lahi ko, hindi na manggagaling kay Cassie, manggagaling na yung kay David at saka kay Paul. Yung lahi na pagiging pastor, magiging pastor din yung kung sino man sa mga anak ko. May calling po yan si David, may calling po yan. Wala na, pinulpito na kita. Yung lahi, manggagaling sa tatay. O, balik tayo rito. Yung lahi manggagaling sa tatay. Bakit dito binanggit yung mga asawang babae? Bakit? At yung mga asawang babae rito, hindi magaganda yung mga backgrounds. Ano pong ibig sabihin nito? Talagang yung pinapakita ng redemption ni Lord. Hindi lang exclusive sa mga Israelita. Yung redemption niya para sa lahat ng tao. Kahit na mga Gentile. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung redemption na hindi lang simpleng bagay na tinubos tayo. Kahit pa sa Old Testament, may plano na si Lord sa mga Gentile, sa mga hindi Israelite. Ngayon, mas na-appreciate na natin yung simpleng genealogy na binanggit. Pag kinlose examine mo, makikita mo binanggit yung mga asawang babae na hindi magaganda yung background, pero ginamit ng Panginoon para iligtas tayo, para i-redeem tayo, para bayaran niya yung dapat nakabayaran para lang sa atin. Ganon ka-espesyal ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya ano pang naghihintay sa atin ngayon? Pagpatuloy na tayo sa Panginoon. Magtiwala na tayo sa Panginoon. Hindi biro yung ginawa niya. Malaki yung kabayaran nito. At makikita natin ito, yung epekto sa Kanya hanggang pagdating natin sa langit.
Hindi para maging kahihiyan, kung hindi mas appreciate pa natin yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy tayo. Huwag tayong panghinaan. Matindi yung ginawa ni Lord. Kung matindi man yung pinagdadaanan natin ngayon. Thank you, Lord, na pagtagumpayan lahat ng ating Panginoon yun. Na parang wala na tayong pag-asa. Malaki ang pag-asa natin. Dahil matindi yung ginawa ni Lord. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Pinakita niya yung redemption, yung kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hallelujah. Tayo pong magsipagtayo.